Hi. So, magsitayo po tayo lahat. Amen. So, ang ating po scripture reading sa gabing ito sa Matthew chapter 13, verse 24 hanggang 30. Ito po yung the parable of the weeds. So, umpisa na po natin sa 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared. 27. The owner's servants came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? When they did, the weeds come from? An enemy did his. He replied. The servants asked him, Do you want us to go and pull them up? 29. No, he answered. Because while you are pulling the weeds, you may root up the wheat with them. Let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvesters, first collect the weeds and tie them in bundles to the burn. Then gather the wheat and bring into them my bird. This is the word of God. Amen. Tayo magsipo sa at bibigay po ni brother dito ang kanyang scripture dito sa Matthew, the parable of the weeds. Ihanda natin ang ating spiritual ears at tayo pakinig. Amen. Go, brother. Amen. Thank you. Salamat, Brother Jun. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. Ako ay nagpapasalamat dahil ako ay nandito sa inyong harapan upang maging vessel ng kanyang mensahe for tonight. Talaga pong napakabuti ng Panginoon, no? Nung tinawag niya ako, talagang sabi ko, sige Lord, para makita ko kung talagang saan yung strength ko or yung weakness ko. Kasi kung hindi tayo tatayo ito, hindi natin malalaman yung natin, yung strength natin. Kailangan natin bilang anak ng Kristiyano na maging equipped tayo para paano tayo makakapag-share sa iba kung hindi tayo na nalalaman ng kanyang mga salita. So, kailangan po natin ito. At mapapansin nyo po sa buong mundo kung ano mga nangyayari sa kapaligiran. Talagang yung mga signs, wonders, yung mga pagputok ng bulkan, mga paglindol, ay nakikita po natin na talagang malapit na po ang kapanahunan ng pagdating ng ating Panginoon. So, we should be ready sa kanyang harvest time. So, kailangan po talaga magpagamit tayo sa Panginoon at lumago para pagdating niya, ay karapat-dapat tayong ilagay sa kanyang barn katulad ng sinabi nga po ron. Amen? Bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po akong manalangin. Maaari po tayong tumayo at Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat o God sa Lord na ginawa mo para sa amin, God. Thank you, God, for this wonderful pagkakataon ng God na ako ay yung itinayo rito, Panginoon. Lord, humingi po ako, Panginoon, ng kapatawaran. Kung may nagawa po kami, Panginoon, o God, mga naisip, o God, mga nasabi, Panginoon, na hindi nakabless sa iyo, sa aming sarili, sa aming kapwa, God. Linisin po kami, Panginoon. Dalangin po namin, nagugasan po kami ng iyong banal na dugo upang kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, na humarap sa iyo, Panginoon, na Diyos, at makalapit sa trono ng iyong pagpapala. Lord, alisin mo po ang kaba sa aking dibdib, sa matog ng aking tuhod, Lord. At kung may nakakita ko po, Panginoon, unwanted spirit of God, na nakakahigdang, Panginoon, sa pagpapalang mapapasa amin, God. We rebuke, we cast it out, Panginoon, in Jesus' name, God. Alisin mo po dito ang spirit ang hindi namin kailangan, God. In Jesus' name, God. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang
mag-field ng lugar na ito ng iyong love, ng iyong peace, Panginoon. At i-open mo po, Panginoon, ang spiritual ears and eyes ng aming mga kapatid na nag-aaral. Upang ang pagpapala mo ay tumimo sa aming puso, sa aming isipan. At ito, O God, ay magamit namin sa pang-araw-araw namin pagbubuhay. At ito, O God, ay magamit namin upang ma-reach out, Panginoon, ang mga nangangailangan ng iyong salita, O God. Nangangailangan ng iyong pag-ibig, Lord. At malaman nila, Panginoon, na na-experience namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, sa ilang po ang kapapurihan. In Jesus' name we pray with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ang text po natin for tonight ay kinuha po natin sa Matthew 13 verse 24 to 30. Ang pamagat po ay The Parables of Wheat and Wheat. Sa nabasa po nating text kanina, uulitin ko lang po yung first 3 verses. Ano po? Jesus told them another parable, saying, "The kingdom of the heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. When the wheat sprouted, formed ears, then the weeds also appeared." Sa unang 3 verses po, makikita po natin dito, dalawa po yung nagtatanim. Ano po? Dalawa. Isang tagatanim ng good seed at isang tagatanim ng bad seed. At alam po natin na kung ano natin sa spiritual na pamumuhay natin, the sower of the good seed represents our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Yun po ang tinatawag na Son of Man. And the sower of the bad seed represents the enemy or evil. Makikita rin po natin yung field. Field represents the sanlibutan, ano po? The world. At yung dalawang seed, the good and the bad seed, yun po yung wheat na tinanim ng Panginoong Hesus, tinatanim ng Panginoong Hesus, at yung bad seed, yung tares or wheat, ay yung tinatanim sa ating mga kaaway. Amen? Nakita po natin na ang Panginoong Hesus ay pumunta rito sa sanlibutan. Makikita po natin sa Luke. Sorry po. Bago po natin ibigay yung nakalimutan ko sabihin, kung ano nga po ba ang wheat. Explain ko muna po, pasensya po. I-explain ko muna po kung ano po ang mga katangian ng wheat para sa ating kaalaman, sa mga hindi pa nakakarinig. Ang wheat po ay isa sa pinaka highly nutritious na useful grain. Ito po yung masasabi nating prime commodities. Kumbaga sa Pilipino, ay mahilig tayo sa rice. Yung mga European, mahilig sila sa bread, na yung bread, galing po sa wheat yun. Yung wheat, pag na-produce mo, pag dumaan sa proseso, ay magiging flour. At yung flour, pag binake mo, ay magiging grain. So mga tweet, ang wheat po pala ay kapaki-pakinabang. Ano po? Pero po yung wheat, is just a nuisance plant. Wala siyang silbi, ano? Pero bakit ginawa siya ng Panginoon? Kasi po lahat may purpose eh. Kung bakit? Maaaring ang wheat ginawa ng Panginoon para ikumpara sa wheat. Di ba po? Pwede niyang ikumpara yun. Na ito yung makukuha mo sa wheat, ito naman yung makukuha mo sa wheat. So, maaari po siyang ginawa ng Panginoon para maikumpara sa wheat. So, ang Panginoon po ay naparito para hanapin yung mga nawawala. At para i-save yung mga nawawala. At sabi niya nga sa Luke 19:10, "For the Son of Man